uy, uy, tatalo ng kotse ito ah. Tibay ng pang-ilalim yan. Oo. Oo. Tibay yung... Oo, lumilipad na tayo. So, nandito tayo ngayon sa testing area. I think lahat to test drive. Join China Cars PH as we review the hottest Chinese vehicles in the Philippine market. Be sure to check us on TikTok, Instagram, and Facebook. Kakarating lang namin dito sa airport, then magta-travel pa kami via bus, siguro around mga 2 hours pa, papunta dun sa GWM. Mandatory stopover pag nakabus. Sobrang lamig. Ayan. Pabalik na tayo ng bus. Bali 1 hour 30 minutes pa papunta sa hotel. Pasok na tayo sa bus. Sobrang lamig. Ubos na kami ng bus. Lamig. Ayan, kakarating namin sa hotel. So, kakapasok lang namin dito sa lobby ng hotel. Then, dito rin kami nag-register. Then, binigay na yung room keys sa amin dito. So, nandito tayo sa labas ng GWM. Ito yung H9 S-Lux na naka-modify. Merong roof rack and tawag dito, storage box sa taas. Then naka-lift. Nandito tayo ngayon sa testing area. I think lahat to test drive. Okay. Guys, please use your car. Maximum of 3 per car. Ito yung first lap ng racetrack. Bale, yung driver mo na yung nagda-drive para mapakita sa amin kung ano yung overview nung track. Medyo hindi rin siya nagsasalita kasi hindi ata sila marunong mag-English. So, isang lap sila nag-drive. Then after nito, mabibigyan na kami ng chance na i-drive lahat ng GWM models na nandito para matry yung capabilities nito sa racetrack. Yung first car na na-try ko is yung GWM Haval H9. Ito na yung Philippine spec na H9 na lalabas na rin sa market natin sa Pilipinas. Bale, initial impressions ko is sobrang tahimik na ng diesel engine niya. When it comes to handling naman, okay rin tong H9. Bale, na-try namin siya iliko sa mga tight corners. Very responsive yung steering and yung body roll, minimal lang. Sobrang laki ng test track ng GWM dito sa Bay, China. Matetest mo talaga yung mga capabilities ng kotse nila. Kasi lahat ng mga klaseng liko, meron dito. May tight turns, meron din mga light turns lang. So, masusubukan mo lahat dito sa test track na to. High 40 PHEV. Yung second car na na-try natin is yung GWM Tank 500 PHEV. Sa unang andar pa lang, ramdam mo agad na iba to. Tahimik siya dahil naka-electric, pero pag inapakan mo na, biglang lumalabas yung hatak. Hindi pilit, tuloy-tuloy lang yung hatak. Kahit malaki at mabigat, hindi siya nakakaba dalihin. Sa high speed, stable. Sa likuan, controlled. Ramdam mo na well-balanced yung chassis at suspension.
Overall, yung Tank 500 PHEV, hindi lang pang forma, may power, may refinement, at ramdam mo na ready siya sa totoong driving conditions, hindi lang sa showroom. Next car na tinest ko dito sa GWM Test Track sa Hebei, China, ay ang Canon Alpha PHEV. Unang impression, pick up siya, pero hindi ramdam na pick up yung takbo. Tahimik sa umpisa dahil naka-electric, smooth yung andar, para lang kotse, ang takbo. Yung tank yung 500 parang may delay. Oo. Ito wala. Sobrang smooth lang. Para nga siyang kotse. Oo, sobrang ganda i-drive. U-turn. Pero yung H9 kasi iba yung price point eh. So maganda na rin siya. For the price. Oh, 1.9 lang yan eh. Magkano ba ito? Oh, tingin ko ito more than 2 million may get pa to. Baka mga 2 point. Baka. Pero ganda. So, kakatapos ko lang i-drive lahat tong test drive unit. Bale, Canon Alpha H9 then Tank 500. So dito sa part na to is driver lang yung pwede mag-drive kasi papaabutin niya ng almost 200 kilometers per hour yung speed nitong GWM Tank 700. So dito mo matetest yung stability at speed ng kotse na to. So we're driving, we're cruising around 180. Wow! Whoa! I love this! Whoa! Wow, you're doing good, man. Alright. Let's do the 240! 240! Can I drive? Oh, 197, parang wala lang. Uy, uy, uy! Uy, 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 uy! Taro ng kotse nito ah! Ay! And talagang napabilib kami sa performance nitong GWM Tank 700. Napapreno. Nagulat ka, boss. Nagulat ka Oo. naman. Hindi ko alam na may ganun pala doon ah. Preno ako eh. So, sarili ata nila itong off-road facility. May welcome pa. Pasok po tayo. So dito na kami ngayon sa parang rest house ng Great Wall Motor GWM. Yan. Dito na ulit yung Menglong saka yung mga H9. And then Tank 300. Yan. Ngayon, Group A muna. Yung start. Yeah. Standby muna kami mga Group B. Ayan, piniprepare na. Bali ngayon, on the way kami dun sa GWM off-road track.
Then, mabibigyan kami ng chance na i-drive yung mga kotse ng GWM. Like yung H9, tank, at yung Canon. Yeah! Yan o, shots oh. Yun lang. Yung pick-up and SUV ang gusto nila i-promote. Kasama ko si Patrick, our friend from China, here in Baoding. So, dito tayo ngayon sa off-road area. Nagte-test drive yung mga kasama nating media at content creator. Ito yung Canon XSR. I think nasa Australia rin tong model na to, pero wala sa Pilipinas. So yung mga kasama namin na driver ngayon is mga professional na driver ng GWM. Sila yung mga nag-perform ng mga off-road track na hindi namin kaya or sila lang yung pwede gumawa. Nabigyan tayo ng chance na matry itong GWM Haval H9 dito sa river crossing, may mga malalaking bato. So nakita ko yung capabilities ng kotse na to. Very impressed ako sa capabilities ng H9. So medyo mahirap lang yung communication namin nung co-pilot ko kasi di yata sila marunong mag-English. So Chinese lang. Kaya meron language barrier. Pero overall, masaya naman yung experience namin dito sa off-road event na to. Bale, each one of us naman nabigyan ng time to try lahat ng mga kotse ng GWM. Pero ako, ang na-try ko lang is yung H9. Medyo nakapos na kasi sa oras. Pero nakasakay naman ako doon sa ibang kotse na pang off-road ng GWM katulad ng Canon saka nung tank, which is lahat capable sa ganitong klaseng terrain. Tibay ng pang-ilalim yan. Oo. Oo. Tibay yun. Yan ang test. Yun, ganda ng view. Bangin pala, bangin. Bale dito sa part na to, yung mga pro driver lang yung pwede mag-drive. Kasi nakita naman niya yung mga gilid, puro bangin. Ayun. So, napakahirap nitong off-road track na to. Test. Bale, wala. H9 Canon Alpha, Canon XSR, isa pang H9. Siyempre yung ginamit namin na tank 300 diesel. Sobrang laki ng mga bato. Tapos hinarabas. Walang preno. Diretso. Go with more.